Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baghayaan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan bakabayan, akala mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 56 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 55 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 39 na mga comments. Nandiyan rin po si Esing Mariano. Meron siyang 35 na mga comments. And Army Lagaso. Meron siyang 35 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kababayan, ating pong nabigay po sa atin ng super thanks or pang lemon Sir Ivan. Thank you so much kay Josephine De Lo Verges, nagbigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating pong mga suki, mga early birds, yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Samway Black, Leonardo Asteliero, Alfonso, Joselisa Moises, Tinkerbell, Leoncio Jr. Kaga. Nandyan rin po si Lexi, si Liwayway Di Tanso, Ashin, Linda Lim, Lynn Gonzalez, Teresita Tamalawan, Marie Osta, Elmer Pinaranda, and hi to Geyser. Siyempre, i-greet natin ang mga viewers natin na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! And also shout out sa ating mga kababayan po. Siyempre, ang mga pinalanggaan natin po ng mga senior citizen. Hello po. And also hi to kapisana ng mga direktor sa Pilipinas. Sila si Direk William Mayo at Direk Erwina Argelies. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Ayon mga DDS, today is the second day of the month of January 2025. Bagong taon, New Year na po. So dahil New Year mga kabayan, 2025, presidente pa rin po si PBM. Bakit si Ivan? Di ba lagi niyang sinasabi po ng mga didis makabayan na hindi daw makakaabot ng 2025 si PBM kasi daw matatanggal ito, mapapalitan daw ni Sara Duterte makabayan. Napalitan ba? DDS, hanggang ngayon, presidente pa rin po si PBM. Di ba? So, ilang rally na ba ang kanilang ginawa makabayan? Hindi ko naman bilang ang dami na nun eh. At saka makikita ko natin sa kanilang mga rally na hindi talaga po marami makabayan. Karamihan doon, nilangaw, binangaw pa. At kahit nagkaroon sila ng maraming mga rallystang nahakot, mga hinakot po, mga bayaran po ng mga rallista makabayan, dyan po sa kanilang vigil daw. Sa kanilang vigil na rally doon sa EDSA Shrine, hindi pa rin po nila napatanggal sa pesto si PBM. Hanggang ngayon,
presidente pa rin po si PBM. Hey! Di ba mga kababayan, nakakatawa talaga kasi nga yan ang gusto nila. Kasi atat-atat kasi sila na maging presidente at gusto nilang gawing presidente itong si Sara Duterte. Di ba nung last year mga kababayan, December, nung time po na namigay po ng pamasko daw yon, sabi nila bot buying daw yun na namigay daw ng bot buying itong si Sara at saka itong si Digong mga kababayan. Di ba sabi niya na protektahan nila itong si Sara Duterte kasi nga presidente na daw makabayan. According kay Digong. Sinabi ni Digong si Ivan, yes, sinabi po, presidente na daw itong si Sara Duterte. Mukha yatang high na naman po sa fentanyl makabayan. Presidente si Sara Duterte. Doon lang po sa emperno. Pero sa Pilipinas, ang presidente natin si PBM. Okay, so sa bago tayo po ng mga issue makabayan, merong bagong issue si Ivan? Yes, meron po. Ang dami talaga Unang-una, kung napapansin niyo po sa lahat ng mga vlog ngayon na mga DDS, ano napansin natin? Diba sila po lahat, the same po ang caption makabayan. Si PBM, hindi daw inimbitahan po sa inaugurasyon ni Trump this coming January 20 makabayan doon sa US. Hindi daw inimbitahan. Abay, happy-happy ang mga didis makabayan. Happy-happy talaga At saka tinira nila ngayon yung mga pro-admin vlogger, mga Marcos supporter, mga loyalista, pati po yung mga pink clown makabayan kasi daw napahiya daw tayo. Hindi daw inimbitahan si Bangag na makabayan. Ang title nila sa caption, Bangag, hindi daw inimbitahan si Bangag kasi daw adik makabayan. At ayaw daw mahawa itong si Trump sa pagiging bangag daw ni PBM. Ganon ba talaga ang rason kung bakit hindi naimbitahan si PBM? Actually makabayan, totoo po, hindi po inimbitahan si PBM. Bakit sa Ivan? Kasi yan po according po sa polisiya po ni Trump makabayan, sa Trump po na admin, kasi daw ang kanilang pong iimbitahan, yun lang pong mga ambasador. Yun po ang rason. Ang mga ambasador lang po sa lahat ng lugar ang inimbitahan po ni Trump makabayan. Like for example, ito pong si Babes Romualdez, diba siya po ang ating Philippine ambassador po to the US, nandun po sa US makabayan. So siya po yung ambassador, so siya po yung iimbitahan makabayan. Yan po galing po sa balita. Actually, kanina lang po makabayan. Very fresh po na balita. According dito, Marcos not invited to Trump's inauguration, envoy Romualdez to attend. So sabi sa balita, Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez or si Babes makabayan, sabi niya, said he will attend the inauguration of US President-elect Donald Trump on January 20. Sabi ni Romualdez in a Viber message to GMA News Online, said that envoys of various countries were invited to the event which will be held at the US Capitol in Washington, D.C. So, sabi dito, as if President Ferdinand Marcos Jr. was invited to Trump's inauguration, sabi ni Romualdez, as a matter of policy, no head of state is invited. Only ambassadors represented in Washington are invited makabayan. So yan po ang rason. Wala pong head of state na inibitahan po si Trump makabayan, kundi mga ambasador lang po. Walang presidente sa ibang lugar, walang prime minister o kung sino man yan, basta head of state makabayan, wala pong inimbitahan kahit isa makabayan, kundi ang mga ambasador lang po. Yan ang rason, DDS. Dapat magtanong-tanong kayo, dapat mag-check kayo sa balita, hindi dapat doon lang po kayo nakabase sa mga vlog na ipinagtatopic po ng mga gunggong ninyo na mga vlogger na mga fake news peddlers. Dahil daw si PBM bangag makabayan, dahil daw merong kumalat daw na video noon na pulboronic video, kaya daw hindi inibitahan si PBM. Gonggong talaga Yan po'y polisiya po ni Trump makabayan. Okay? Ngayon, ito po mga DDS, another po na issue makabayan, sila rin po ay nag-rant ngayon, sila po ay nabigla, sila po ngayon ay galit na galit dito kay E.S. Bersamin. At saka tinirangan nila si E.S. Bersamin makabayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga, di ba si E.S. Bersamin, the other day makabayan, di ba meron siyang sinabi na si PBM, he is a great president, magaling po si presidente. Kaya lang, hindi kasi binibigyan po ng credit dahil
ito nagmumura mga kababayan. Naalala ba natin yan? At saka para po maalala natin, sa kakaragdagan po sa information na yung mga kababayan, ipapakita ko sa inyo. Ito po sinabi ni Is Bersamin. For more details, let's watch this. Alam nyo si Presidente, you give him more credit than you are giving him now. He's a very ready, he's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Oh, di ba? Ang daming nasakta mga kababayan. Butata in your face. Napapansin ko mga kababayan, ngayon tumitira na rin po si Is Bersamin. Napansin ba natin, di ba, yan ang maganda, tumitiran eh. Hindi yung basta-basta na lang po na hinayaan yung magonggong na yun na manira mga kababayan at saka magbabakal kagad po ng mga fake news, hindi maganda ng mga informations, hindi totoo mga informations kasi marami ho sila itong mauuto. Diba? So, kudos dito kay Is Bersamin. Sa hand salute yan, galing kay Sir Ivan. Yan ang maganda mga kababayan. Ano yung talagang lumalaban na ngayon? Kasi nga kawawa po si PBBM. Kung wala lang dito yung mga nagtatanggol po kay PBBM, isipin natin mga kababayan, durog na durog talaga si PBBM sa mga paninira po ng mga DDS. Alam natin yan, tinitira nila, inaapakan, inaalipusta. Talagang durog na durog po ang Marcos, durog na durog po yung Marcos admin, lalong na si PBBM. So good job dito po kay Is Bersamin, aside po sa mga pro-admin vlogger na nagtatanggol po kay PBBM. At thank you so much rin po sa mga Marcos supporter and also sa mga loyalista. Yan po ang maganda mga kababayan. Dapat tayo po magtutulungan kasi marami po mga salot sa lipunan na gusto mong sisiraan si PBBM at gusto pong ipapatanggal sa pwesto itong si PBBM. So, dyan po sa sinabi po ni Is Bersamin, sinong nag-react, Sir Ivan? Silang lahat. Pero meron na pong tayong i-highlight, ito pong si Badong mga kababayan. Si Badong nag-react agad eh. Kasi according po ni Badong mga kababayan, bakit daw i-credit itong si PBBM? Ano daw nagawa ni PBBM? Ano daw ang nagawa ni PBBM mga kababayan? Many to mentions. Hahaba na lang po ang ating vlog kung i-mention pa natin lahat. Marami pong nagawa si PBBM. Marami ho siyang mga hakbang na nagawa si PBBM na talaga pong nakakatulong po sa bansa natin. Diba? Sa polisiya, dito po sa in terms po sa pagpapataas, pagpapaganda po sa ating ekonomiya sa Pilipinas, in terms din po dito sa utang ng Pilipinas mga kababayan. Maraming nagawa si PBBM. Anong tungkol sa utang, Sir Ivan? 'Di ba? Ang banat kasi ni Badong makabayan, sabi niya bakit daw i-credit itong si PBBM, lagi daw nangungutang makabayan. At meron daw bago or upcoming daw na plano na mangutang itong si PBBM para daw sa infrastructure or meron sa kanyang bagong proyekto na gagawin makabayan. 'Di ba? Alam nyo, normal ho sa Pilipinas. Normal ho sa head of state ng country na mangutang po sa ibang lugar para igagawa po ng proyekto. Diyan kayo magrereklamo kung wala kayong nakitang proyekto galing kay PBBM na samantalang siya po ay nangutang makabayan. Diba? Mga gonggong kasi. At saka dapat nga i-praise at saka pasalamatan natin si PBBM. At saka bakit hindi nyo rin po ibabalita sa inyong mga vlog, mga DDS na ang utang po ng Pilipinas bumaba na po dahil kay PBBM. Diba, binilitaw natin yan last year makabayan. Kasi nga marami nag-comment mga ilang beses ko na yung nabasa. Siguro 2 account yun. Then every vlog makabayan, lagi ko pong nababasa dyan sa comment section na the same po ang kanilang comment. Bakit hindi ko daw dito itinapik, ibanilita sa inyo na malaki na po yung nabawas na utang sa Pilipinas dahil kay PBBM? Actually, nabalita na ho natin yan. At saka, ito nga ang lagi kong sinasabi na sana babasahin nyo rin po itong mga flashcard, news flashcard na lagi nyo nakikita every time po sa intro ni Sir Ivan. Kasi asan pa po sa ating topic, meron kayong makikita po na additional po na mga informations, balita ho yan sa ating gobyerno, balita ho yan sa Pilipinas. Kaya lagi ko kayong ini-encourage na basahin nyo po para marami kong malaman po na information aside po sa mga topics natin. Okay? Nalagay ko na po yun. Diba? Naalala ba natin yung makabayan? Sa mahilig po dito magbasa po ng ating news flashcard.
So siguro hindi nila alam, pero alam nyo, yan po yung maganda talaga na balita. Honestly, yan po yung maganda na balita. Kasi malaki na po ang nabawas na utang na nabayaran natin makabayan, malaki na po yung utang. Ang malaking utang, ang malaki pong merong inutang, yung previous admin makabayan, kasi ilang trilyones yon, 'di ba? Halos nga umabot po ng basta ilang trilyones yung makabayan na inutang po ni Digong. Hindi ko lang nakalimutan ko lang yung exact number Pero siya po yung pinakamalaking may inutang sa ibang lugar makabayan. Pero so far, marami ba tayong po mga infrastructure projects na nakita po galing kay Digong? Kung meron man DDS, natapos ba yon? Sino natapos? Si BBM. Diba? Kasi nga, puro lang po sila umpisa makabayan. Walang problema ho yan. Kung hindi nyo bibigyan po ng credit si PBM, walang problema ho yan. Pero majority po ng taong bayan, majority po ng mga matitinong tao, nandito po sa Pilipinas at saka all over the world, sa nakita po sa performance ng ating Pangulong si PBM, sa lahat po na nakita po sa ginagawa ng ating Pangulong si PBM, alam ho nila ang ginagawa ni BBM at saka kung ano po ang nagawa ni BBM sa Pilipinas. Tingnan nyo nga yung performance ni BBM. Badong, unang-una, tingnan mo lang po yung performance ni PBM dito po sa mga naglabasan po ng survey. Nilabas po ng SWS, sa Pulse Asia, inilabas po ng Tanjiri, at saka yung isa makabayan, aside doon kay Tequia na yung anong name pa yun? Publicos, aside po ng Publicos makabayan. Well, syempre, medyo may pagkamali talaga yung survey doon kay PBM kasi nga, dides yun. Pero yung survey rin po ni Sara, bumaba rin po doon sa Publicos makabayan. Pero dito po sa maraming survey inilabas po, tumaas ang survey rating ni PBM, trust rating, and also yung isang rating makabayan, yung performance rating tumaas. Bakit, Sir Ivan? Kasi nga nakita po ng taong bayan ang pagtrabaho ni PBM at nagustuhan po ng majority ng Pilipino na okay po yung hakbang na ginawa ni PBM. Talagang very effective po yung polisiya kasi nakakatulong nga sa ating ekonomiya. Sinabi na nga yan ni Is Bersamin na si PBM, he's not a lawyer. He's not a lawyer, makabayan, mga DDS. Yes, he's not a lawyer. Pero sino ba ang pinapatamaan doon ni Is Bersamin? Diba si Digong at saka si Sara Duterte? Totoo yan, PBM, he's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, and also political guy, makabayan. Ang kanyang leadership style nagustuhan ni Is Bersamin at not just Is Bersamin, lahat ng tao, majority ng mga tao kasi magaling talaga ni Presidente si PBM. At totoo ang sinabi ni Is Bersamin, makabayan. Ano na? Badong. Di ba mo nga sinabi si Ivan? Alam nyo makabayan, napansin ko lang medyo bumaba yata ngayon si Badong. Parang tulog kasi mag-vlog At saka parang napaka maluman na makabayan. Pero siyempre, marami pa rin po siyang nauto dito dahil po sinuportahan niya itong si Digong. Pero sa yung process style niya, parang talaga parang nakatulog Parang pantulog yun si Ivan. Gusto nyo matulog, makinig kayo sa vlog ni Badong. Kung gusto nyo malaman yung mga fake news, doon kayo makinig po kay Badong kasi puro yung fake news Puro lang opinion, puro lang analysis according to my puting ahas. Yan lang po, dyan lang po siya nakabase. Pero dito po sa totoong nangyayari, makabayan, totoong performance po ng ating Pangulo, hindi nila nakikita. Bakit? Ayaw kasi nila. Kasi dyan sila makabayan na napaka-allergic kasi ayaw nilang malaman na marami pong magagandang nagawa ang ating Pangulo. Diba? So, anyways mga kabayan ko, before tayo mag-forward doon sa ating next topic, siya nga pala, di ba meron pong namatay po na vlogger mga kabayan? Taga Cebu City, taga Asturias mga kabayan. Sino ba nakita noon? Meron pong namatay po na vlogger kasi siya po ay naputukan po ng paputok nung New Year makabayan, January 1, 12 midnight, naputukan ang kanyang mukha makabayan. So para po meron tayong idea, ipapakita ko muna sa inyo itong balita na to. For more details, let's watch this. Sabugan ng paputok sa mukha ang isang vlogger sa Cebu. Sa lakas ng impact, bumulagta ang biktima na inakala pang nagbibiro lang. Ang insidenteng yan nakunan pa ng video sa Frontline Report ni John Aroa, exclusive. Sinisindihan ng lalaking ito ang paputok na bombshell sa Asturias, Cebu nang salubungin ang bagong taon. Pero biglang
Sumabog ito sa mukha na nagsisindi. Hindi pa namalayan ng mga kasama niya ang nangyari at binibidyohan pa ang paputok. Nang matapos na ang putukan, dito na nila nakitang nakabulagta sa tabi ng paputok ang lalaki. Patay ang 23 anyos na biktimang si Clifford Remis, isang vlogger. Sa tindi ng tinamong sugat, wasak at lapnos ang mukha niya. Nilapitan daw ni Remis ang bombshell dahil di ito pumutok. Sinindihan niya pa ito kaya sumabog ang bombshell sa mukha niya. Akala pa raw ng pamangkin ng biktima na kumuha ng video na nagbibiro lang si Remis nang makita niyang nakahiga ito malapit sa paputok. Pero nang lumapit siya, doon niya nakita ang duguan at wasak na mukha ng kanyang tiyuhin. Agad niyang tinapon ang cellphone at hinubad ang suot na damit para takpan ang duguang mukha ni Remis. Kung di mo buto, wala pa niya na nabuto daw. Pagsindi niya, doon na sumabog. Nilapitan ko talaga siya. Pagtingin ko, sabi ko, hala! Pag uwi namin, kaninang alas 3 ng madaling araw, hindi ako nakatulog ng maayos. Bigla na lang tumutulo yung luha ko. Ang hirap talaga. Baliktad daw kasi ang pagkakalagay ng bombshell kaya agad itong sumabog. Bagong taon pa man din pero nagluluksa ang pamilya ni Remis. Sobrang sakit. Kalit lang. Ang bilis ng ipangitabo. Okay, so yan po si Clifford Amarilla Remis Makabayan. Siya po ay isang lifestyle vlogger diyan po sa Cebu City. Actually, nakita ko kanyang account, lifestyle vlogger sa Makabayan. So dito po sa nangyari kay Clifford, ang problema ang nakalungkot kasi dito, siya po ay pinagtatawan ng Makabayan. Namatay na nga yung tao, pinagtatawanan pa eh. Tapos sinabi pa, Marisi, sabi niya, buti nga na naputok ka Makabayan kasi daw napapasikat. Actually, bakit naman kasi Makabayan? Yun ay delikado no, na ginanon yung mukha niya. At saka, I think, as far as I remember, na yung bombshell na paputok Makabayan, di ba yan po'y binad na sa Pilipinas? Kasi napakalaki po na paputok yung Makabayan. At yan po'y delikado talaga yung bombshell. At saka dito po sa nangyari kay Clifford, sana wag na po nating wag po nating pagtatawanan, kundi ito po yung lesson learned na na ganun po nangyari. So next time iwasan po natin po yung ganyan Makabayan kasi nga hindi talaga natin po maiwasan na meron pong factory defect po na paputok Makabayan. Bakit si Ivan? Actually naputokan rin po si Ivan. Yes, naputukan po ko ang mga kabayan niyo. Tingnan yung kamay ko. Naputukan po si Ivan. Yun yung maliit lang po na triangle Makabayan. Talagang aksidente talaga eh. Tingnan nyo, meron akong galos dito. Actually, maliit po na galos Makabayan. 1, 2, 3, 4. Tapos meron pa isa dito. At saka, ang ginawa ko, hinugasan ko kagad po aking kamay Makabayan at saka sinabunan ko, nilagyan ko ng alcohol. At saka doon po sa paputok Makabayan, talagang proper naman po ang paghawa ko. 'Di ba tayo po ay nagpapabuto kahit noon pa Makabayan. Kapag ganyan po, like example, yung triangle na maliit, ginagano na ho natin, tapos sinisindihan, tapos itapon Makabayan. Yan kasi ang ginagawa ko noon pa man Makabayan. Nung medyo kabataan pa natin, yun na pong ginagawa natin. Ngayon, delikado na pala yung mga ganyan po na paputok. Kasi nga, pag sindi ko pa lang po ng maliit Makabayan, talagang dumiretso na po yung sirit hanggang pumutok siya. Buti na lang, na bitawan ko ng konti, so hindi siya masyado talaga dito na nadikit po sa aking kamay Makabayan, kundi medyo malayo ng konti. Pero siyempre, meron pong konting damage, galos Makabayan. So, yun nga, lesson learned. Ayaw ko na pumuputong ng ganyan. Ayaw ko na pumuputong ng ganyan Makabayan. Kasi nga yung anak ko, talagang umiyak siya. Kasi kapag ganun ko Makabayan, talagang umusok pa yung kamay ko. So, delikado talaga yan eh. Kung Makabayan, kung medyo madikit yun pagkaputok, hindi natin alam kung ano po yung damage sa aking kamay. So, buti lang. Thank you so much, Lord, na hindi mo ko pinabayaan. So, ganito lang po yung damage sa aking kamay Makabayan. Kunting galos naman yan. Kunting galos lang. So, hindi lang po ako pumunta dun sa ospital. Kasi nakita ko Makabayan, wala namang masyado Tapos sinugasan ko lang po thoroughly, hinugasan ko ng tubig at saka sinabunan at saka lagyan po ng alcohol. So, okay na po tayo, okay? So, next time, yung yung match safe na lang po na paputok Makabayan. Hindi kasi may iwasan kapag New Year, di ba? So yun nga, lesson learned, naputokan si Sir Ivan ng paputok po. Anyways, for the Makabayan. Ano yan, Sir Ivan?
Pag-usapan muna natin, ito pong kumalat ngayon mga kababayan na picture. Itong picture na to, marami pong mga malita. Ito daw ay nawala mga kababayan, parang lost siya diyan po, nawala po ito, naiwan to ng mga biyahero or mga tao kasama. Siyempre, yung mga nababiyahe diyan sa NAIA mga kababayan, siguro naiwan nila at nakita dito ng taga NAIA. Hanggang hindi na po ito gin-claim mga kababayan. So meron daw ginawa itong taga NAIA na ipinagbibinta nila mga kababayan. So according to sa post, ibininta daw itong mga ito. Pero dito po sa post mga kababayan, saka para maintindihan natin na mag-iingat po tayo sa mga ganito. According dito, Ninoy Aquino International Airport in the Philippines, baggage for only 125 pesos. Every year, a large number of lost or forgotten suitcases accumulate in warehouses. According to the rules, the airport can destroy luggage that has not been checked. That has not been checked in for more than 6 months, but the airport has organized a charity event and sells forgotten luggage for only 125 pesos. For more information, please visit. Meron pong link dyan sa baba mga kababayan. Mag-ingat kayo dyan kasi yan po ay scam mga kababayan. Delikado ho yan. Mahahack po ang inyong cellphone mga kababayan. Paano ka nakakasiguro, Sir Ivan? Kung pupuntahan natin po yung mga nag-comment mga kababayan, I am very sure aware kayo sa mga ganito kasi nga meron pong grupo talaga mga kababayan, para sindikato sila, grupo sila na meron silang gawin po na ganito. Tapos sila po yung magre-reply po mga kababayan na para maingganyo kayo na bibili or mag-click po ng link mga kababayan. Like for example, sabi dito ni Maria Jimenez, I have heard a lot about lost luggage stores, so I didn't hesitate to order one for myself and receive my suitcase today. My husband still can't believe that I paid only 125 pesos. Sabi dito ni Eva Denicia, I am still in shock. Today, the courier brought my suitcase. So dito rin po mga kababayan, comment. Has anyone tried to place an order? So merong nagtanong daw mga kababayan, merong nagtanong. So reply dito si Jake Detlove, Gail Suarez, yes, I ordered it and my friend already received the luggage yesterday. Merong nag-reply mga kababayan, Rocio Morales, Gail Juarez, it really works. A few days ago, I received a suitcase. Some things are really interesting. Huwag kayong mababadala dyan mga kababayan. Baka si Ivan, grupo ho yan sila. Napansin nyo ba? Sila po dyan nagko-comment mga kababayan. Sila po dyan nagre-reply. At para yung mga ibang mga nakabasa dyan na mga hindi po well-informed mga kababayan at saka sa tingin nila na, uy, parang okay parang legit to yung mga tao lang na mga napunta lang dyan sa post ng mga kababayan. But in fact, yan po ay grupo. Sila lang yan mga kababayan. Paano ka nakasiguro si Ivan? Dyan po sa nag-comment, napapansin man natin, Rocio Morales, foreigner mga kababayan. Foreigner. Dito na pa sa nag-comment na isa, nag-reply, nagtanong, Gail Suarez. Foreigner mga kababayan. Jake Detlove. Naalala ba natin yan? Nag-reply mga kababayan. Puro foreigner. Bakit puro foreigner mga kababayan? Isamantalang ang NAIA nandyan po sa Pilipinas. Di ba nakakatawa talaga So mag-ingat tayo diyan. At saka para kayo ay ma-scam mga kababayan, para kayo ay madala dito, meron na pong link silang ibibigay sa inyo na diyan daw mag-purchase, diyan kayo bibili ng lost luggage. So kapag i-click niyo na po yung link mga kababayan, yan mahahack na po ang inyong account or inyong cellphone. Ang problema kapag meron kayong banking apps na ginagamit dyan sa inyong cellphone mga kababayan, so malaking posibilidad yan po ay mahack nila. So ingat tayo dyan. And the rest, yan po ay scammer mga kababayan. Scamming ho yan. So okay? So ingat tayo. At sana sa taga NAIA, kanila po itong iimbestigahan, kanila pong sugpuin itong ganito. Kasi nga mga kababayan ko, wala pong sinabi ang taga NAIA na nagbibinta sila ng mga lost luggage. Yan po yung nabasa ko dito po sa post ng Rappler last November 29, 2023. Fact check. No online sale of lost baggage at NAIA. At sabi ho yan ng MIA mga kababayan. Okay? Again, so ingat-ingat ho tayo sa mga nakikita ho natin dyan sa online, dyan po sa social media.
ingat-ingat tayo kasi hindi po lahat totoo na inyong nababasa or mga nakikita. Okay? Marami dyan scamming, maraming dyan na mahak makabayan. Okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic, isa naman natin. Nandyan po si Army Lagaso, Nel Sapio, Losi Superlati, Aida Sinsuat, Leonardo Blue, Noel Narcida, Evangeline Sanchez. Hi to Jemmy Rebichi, BUT, kasama rin po natin si Ariel Barrieso, Maria Maricho Frianesa. Hi to RJ Guillermo, Milagros Martir. Nandyan rin po si Jen Medina, and hi to Rebel Ferrer Official. Mga kababayan ko, ipakita ko muna sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Sa palagay po ninyo, sa tingin po ninyo, lalakas pa o lalong hihina ang mga kilalang anti-Marcos, anti-government, o yung iba ay mas kilalang Duterte or Duterte supporters? Tanong lang naman. Huwag kayong mapipikon dahil bagong taon dapat bagong buhay. Mahaba ang pasensya, mahaba ang pangunawa dahil issue lang ito. Ano ang palagay nyo? Kasi dito po sa nakaraang 2 taon at kalahati, 2022 mula June, kabuuan ng taon 2023 at itong 2024. Tapos na, 2 taon at kalahati. Marami pong batikos, marami po ang pagpuna at pamimersonal ng mga anti-Marcos na pro-China ang dating. Walang paninindigang sinabi para ipaglaban ang West Philippine Sea. Hindi sinuportahan kahit na pahapyaw man lang o bola lang ang ating administrasyon sa pakikipagtunggali sa magitan ng prinsipyo at pagsasabing atin ang exclusive economic zone ng ating bansa. Sa halip ay kanilang pinababagsak, pinabababa at pinersonal ang pamilyang Marcos hanggang sa humantong sa tangka sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Ibig sabihin yung kanyang pamilya pinagbantaan ng pangalawang Pangulo. At higit sa lahat, yung dating Pangulo Duterte ay napakaraming sinabi, yung mga vlogger nila, yung mga troll nila, sa halos 2 taon at kalahati, hindi sila tumigil. Pero anong nangyari? May napala ba? Natakot ba niya ang gobyerno? Napasuko ba niya ang gobyerno? Wala. Kasi ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Ang Pangulo ay inihalal ng mamamayang Pilipino. At naniniwala ang mamamayang Pilipino na tama ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Siya ang elected president, dapat suportahan sa halip na pabagsakin. Ay ang ginawa po ng mga anti-Marcos from day one ay personal interest, makabalik sa kapangyarihan, maghawak ng salapi at power ng gobyerno na alam ng Pilipino kung anong plano at intensyon nila. So hindi nagtagumpay. Sa halip, puro kaso ang kanilang inabot. Sa halip, negatibo ang dating dahil pababa ng pababa sa mga survey. Kahit na sinong company ang mag-survey, pababa ng pababa ang approval at trust rating. Pero siyempre, sinasabi nila, mataas pa rin ang rating ni Sara Duterte. Totoo yun. Pero sa percentage ng pagbaba sa tuwing makakaroon ng survey result, mababa na. Katulad nung September, November, bumaba ng 10%. 10% ang ibinaba ni Sara Duterte. Pinakamababa ang kanya. Ang Pangulo, ang Speaker of the House at Senate President, ang Pangulo 2% lang ibinaba. Compare sa September at November survey 2024. Ang Speaker at Senate President ay 7% lang ang ibinaba. Si Sara, 10%. Yan ang pinakahuling survey. Ayawan ko, merong bagong survey dun sa December. Pero ang lumabas, bumaba lalo ang resulta percentage ng mag-amang Duterte. Former President, now Vice President Sara. Yun po yun. Yun ang mga nangyari. Pero siyempre, hindi yan tatanggapin ng mga pro-Duterte, DDS, ang balitang ito. Pero I don't care kung ayaw nila. Ako, ang sinasabi ko, yung totoo. Kayong mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority, na naniniwala sa ginagawa ng Pangulo, okay? Kayo ang tinatanong. Kayo ang mapagsasabi. Sa palagay ba ninyo, ay magbabago o lalong hihina
ang dating ng mga anti-Marcos at mga Duterte kung hindi sila titigil ng mga pagbatikos sa administrasyon. Ako kasi naniniwala, tataas pa yung level at antas ng kanilang paninira pagpapabagsak sa gobyerno. Kasi ganun ang kanilang karakter. Piling hari, piling sila ang tama. Kahit mali, piling nila tama pa rin. Pero dun sa pababa ng mga resulta ng survey, hindi nila pinapansin yon in public. Pero sa totoo lang, mayroong mga political analyst, may mga media advisor sila, alam nila yung sugat, alam nila ang epekto. Kahit nga doon sa local politics sa Davao, ramdam na nila mas malakas yung mga Nograles kaysa mga Duterte. Gusto na ng mga taga Davao magpalit ng mga local executive sa Davao, especially mayor at congressman. So ganun na nangyari. Okay? At kung hindi sila titigil, posibleng dumami pa ang mga kaso laban sa kanila. Criminal case, especially libel or corruption. Kasi patuloy pong makakadiscover ng korupsyon. Although, dito sa 2025 national budget, wala nang confidential fund ang Office of the Vice President. Wala na rin intelligence fund. Maliit na ang pera nila, 733 million na lang. Kung dinagdagan man, maliit na rin. Malayo doon sa hinihiling na 2 bilyon, sana. Pero hindi binigay ng Kongreso at Senado at ng Executive Department. Hindi naman binito yung pagbawas. Tandaan nyo ha, hindi binito ng Pangulo yung provision sa proposed budget at naging budget na dahil inaproba na ng Pangulo na binawasan ang budget ng Office of the Vice President. Hindi po ginalaw ng Pangulo. Pinabayaan ng Pangulo kung ano ang ibinawas ng Kongreso at Senado. Nirespeto ng Pangulong Marcos ang desisyon ng Senado at Kongreso bawasan at hindi ibinigay ang hinihiling na 2 bilyon ng Office of the Vice President. Yun na yun. Ang ibinito ng Pangulo ay ang 179 billion na isiningit ng mga politiko sa original na budget at saka yung 26 billion na inalis sa Department of Public Works and Highway at ginawang number 1 ulit ang education sector, not only Department of Education, sa number 1 budget kasi yan ang sinasabi ng saligang batas. So sa akin pong tingin, opinion at analysis, walang constitutional problem ang 2025 budget. Pero kung gusto nyong ipetisyon before Supreme Court o questionin, abay malaya kayo. Sabi nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Chief Justice, sa tingin niya, legal ang lahat ng budget na ito. Ngayon, kung gusto nyong questionin, gusto nyong magpunta ng Supreme Court, malaya po kayo. Paninindigan ng Palaso ng Malacanang na tama ang budget. Okay, balikan ko lang sandali yung issue ng tinatanong ko. Sa tingin po ninyo, lalakas o hihina pa, lalong hihina ang anti-Marcos o ang mga Duterte sa pagpasok ngayong taong, itong taong ito, 2025. Matapos nga po ang 2 taon kalahati na kanilang paninira, pagpapabagsak, people power, no power, no people. Marami mga rally, walang nangyari. Okay? Nag-away-away pa yung mga vloggers. Nagsulutan pa, nagsiraan pa. Hindi ko alam kung perang pinag-aawayan o kung ano man. Ay inggitan kung ano man. Anyway, yun lang yun. Okay? Ano ang inyong masasabi? Maging positibo tayo, magpakatotoo. Maging bukas ang kaisipan. Walang personalan. Ito ay tanong lang. At pagtalakay lang. Dahil ako ay laging entitled sa aking opinion. Lahat tayo entitled sa opinion. At analysis sa mga issue. Sa tingin ko po, sa aking opinion, pag hindi nagbago ang galawan ng mga anti-Marcos, hindi sila makakakuha ng maraming suporta. Lalong mawawala, lalong hihina. Isa sa mga desperate move at saka nakakatawang move mga kabay na ginawa po ng mga DDS, bakong may napapansin natin, meron pong nagsindi doon ng quites, tapos nilagyan po ng picture ni PBM. Napansin ba natin yung mga kabay o nakita ba natin lahat? Diba? Tuwang-tuwa doon yung mga DDS at saka yun daw ay ibig sabihin mga kabayan na matatanggal na daw sa pwesto si PBM at saka mapapalayas na daw sa Pilipinas. Ma-exile na mga kabayan si PBM 2025. In your dreams, DDS. Diba? Napaka-desperado talaga eh. At saka, doon po sa sinabi po ni Mike Abby makahabayan, diba sinabi niya, ito kasi mga DDS, sila po'y dismiyado ngayon, sila po'y double time na ngayon, kasi nga hindi nila napatanggal sa peso sa PBM last year, 2024, for how many times sila nagrally dito, how many times silang iniinganyo ang ating kapulisan, ating mga kasundaluhan, na aanib sa kanilang makahabayan, at saka mag-aaklasa na
Makailang beses nang ginawa yon. Di ba? Many times mga kabayan, many times na talaga, pero hindi umepekto at hindi epektibo ang kanilang ginawa. Baka sa Ivan, kasi wala silang nakuha po na suporta sa majority mga kabayan, sa karamihan. Hindi rin po sila sinuportahan po ng kapulisan natin, hindi sila sinuportahan po ng mga kasundaluhan natin, at lalo na, hindi sila sinuportahan po ng mga pinklawan mga kabayan. Diba? Initsapwera sila ng mga pinklawan, mga gunggong kasi pag-aakala nila na madali lang po nilang makuha ang mga pinklawan mga kabayan. At saka nakalimutan ba nila na ayaw po ng mga pinklawan sa mga DDS? Kasi nga, diba, tinarantado nila noon ito pong si Leni Robredo at magailang beses nang ginawan po ng mga fake news mga kabayan, mga fake video, fake documents, fake events, at saka talaga pong inaalipusta lagi si Leni Robredo. Talaga pong galit na galit dito ang mga pinklawan sa mga DDS kaya hindi sila sinuportaan mga kabayan at makailang beses silang nanawagan dito sa pinklawan na sana daw magkakaisa sila kasi daw hindi na maganda ang ginagawa ngayon ng Marcos administration, bangag daw yung presidente natin. Nakinig ba ang pinklawan? Hindi. Kasi hindi naman po oto-oto ang mga pinklawan mga kabayan, di ba? Ngayon, sa kanilang desperate move, una mga kabayan, napansin ba natin tungkol dun sa sinabi po ni Mike Abe na sabi niya dahil nga desperate move na desperado na ngayon yung mga DDS, plano nilang mag-level up mga kabayan. Gusto nilang mag-level up para mapatanggal na daw nila sa pwesto si PBM. Actually, totoo yung mga kabayan kasi nakita ko doon sa vlog kagabi ni Joy the Viber, Joey na naman. Doon po sa vlog po ni Joey mga kabayan, actually kagabi nagsanay pwersa sila kasi nga sa live doon ni Joey mga kabayan, nandun po sila si Eve Jugalbot, nandun po si Mark Lopez, nandun po yung sila si KLC, nandun po yung mga gonggong nila ng mga kaalyado ng mga vlogger, ng mga fake news peddlers, nag-usap-usap sila doon. Pinagalitan ni Joey mga kabayan ang kanilang viewers, followers ng mga DDS na tungkol dito po sa ginagawa nilang hakbang na para po ipapatanggal na sa peso si PBM. Hindi daw sila nagkakaisa mga kabayan. Mismo sinabi po ni Joey, hindi sila nakakaisa at ano pa daw ang kanilang gagawin para daw sila ay maniwala o susuporta sa kanila ang mga taong nakinig sa kanilang mga kabayan. Ang ibig sabihin, wala nang masyadong nakinig sa kanila. Ang ibig sabihin, hindi marami silang nakuha po na simpatya sa taong bayan. Hindi sumuporta sa kanila. Kasi nga sa araw-araw nilang paninira po sa ating gobyerno, sa araw-araw po nilang paninira dito kay PBM, talagang maisip kasi yan ng taong bayan, totoo ba talagang mga sinasabi nito? Bakit puro nilang paninira? Wala bang magandang nagawa ang gobyerno natin? Wala bang magandang nagawa ang presidente natin? Or totoo ba talaga yung sinasabi nila na pulboronic video? Or totoo ba talagang bangag si PBM, isang adik na tao? Pero bakit magaling siya mag-speech, magaling mag-isip, maganda, konkreto ang kanyang mga plano dito para sa ating gobyerno at maganda po yung mga hakbang na ginagawa po ng ating presidenteng si PBM. Ganon ba talaga yung bangag? Ganon ba talaga yung adik? Kaya nga mapapaisip yung taong bayan. Ngayon, hindi sila nakuha po ng maraming simpatsya o maraming supporter pa na nautol mga kabayan dito sa mga DDS. At yan aho'y mismo sinabi po ni Joy mga kabayan. Yun po ang konkreto nating ebidensya na wala na masyado sila nakuha po na suporta galing sa ibang tao. Kundi ang kanilang pag-asa ng mga kabayan. Ano yan si Ivan? Yung rally sa January 13 doon sa Liwasang Bonifacio, ang rally ng INC mga kabayan. Yan na lang po ang nakikita ko ditong pag-asa nila. Ginawa nilang pag-asa mga kabayan. Sakto ba analysis si Ivan? Yes, ginawa nila yung pag-asa. Kasi kung papansin natin po mga post nila, sila po'y nanawagan ngayon for how many times in one day sa kanilang post mga kabayan, sila po'y nanawagan po sa kanilang mga kaalyado, mga DDS supporter na pupunta doon sa Liwasang Bonifacio para suportaan ang rally ng INC. Ang ibig sabihin, yan na lang po ang kanilang tanging pag-asa na mapapatanggal nila, mapapatalsik nila sa pesto si PBM at para daw maiksal mga kabayan. Sakto bang analysis, Sir Ivan, mga DDS? Diba? Tuwang-tuwa kayo na magkaroon po ng rally sa Liwasang Bonifacio. Actually, yan po ay totoo mga kabayan. Yan po ay kumpirmado talaga na magkaroon sila ito ng rally January 13 sa Liwasang Bonifacio. Yun pa lang sa Rizal Park sa Grandstand mga kabayan,
fake news pala yun. Hindi yun totoo. Pero ang ipinalamas dito ng mga DDS dahil daw hindi pinayagan ng mayor na mag-rally doon sa Rizal Park ang INC at saka yung DDS kaya lilipat daw sila doon sa Liwasang Bonifacio. Yun pong ipinakalat kahapon ng mga DDS makabayan. Yan po ay fake news. At saka sinabi na ho yan ng taga Net25 makabayan na ang kanilang rally gagawin doon po sa Liwasang Bonifacio at wala doon, hindi doon sa Rizal Park. So fake news na fake news po yung mga DDS makabayan. Napansin ba natin yung mga DDS? Hindi yata nag-holiday makabayan? Hindi si Ivan. Yes, actually, nakamonitor po si Ivan sa mga vlog po ng mga DDS. Yung makilala talaga ng mga DDS vlogger, mga influencers nila, hindi sila nag-holiday. During Christmas, meron silang vlog makabayan. 3 times pa nga eh. Meron kang vlogger makabayan, 4 times mo nag-vlog sa during Christmas. And also, nung time po na merong holiday, December 30, at saka sa New Year time makabayan, meron kong nakita sila si Joey, 2 times nag-vlog. Yun sila si Badong, 3 times nag-vlog. Yung marami po mga vlogger, Banateros makabayan, how many times sila nag-vlog po sa New Year time? So, ibig sabihin, wala silang holiday. Wala silang holiday kasi dapat daw meron silang quota makabayan. Totoo ba yun si Ivan? Sigurado yan. Klarong-klaro naman eh. Meron silang quota makabayan kasi nga sila po ay kontratado. Kinontrata kasi. Di ba? Kahit ang kanilang mga topics, ang kanilang mga balita, ang kanilang mga vlog, walang kwenta makabayan at saka hindi po sustansyado at hindi po well-researched ang kanilang mga topics, bahala na kasi nga sila po ay binayaran. Di ba? Gonggong talaga eh. So anyways, isa na po natin. Nandyan po si Nina Bioco, Maximo Magdalena, Erna Sigua. Nandyan rin po si Jemson, si Jemboy, si Jeriel at Regine of Badawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Angelita Holsanger, Josephine Gallego. I-shoutout natin si Evelyn Garcia. Hi to Liza Salamat and family ng Bungalyon, Pangasinan. Greetings come from Ginaro Salamat. And hi to Early De Los Reyes. Okay, so magkakabahan ko, syempre good news na tayo. For more details, let's watch this. Pinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na harapin ang bagong taon na may pag-asa at taglayang diwa ng bayanihan o pagkakaisa upang makamit ng bansa ang bagong Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang bagong taon ay isang oportunidad para matutunan ang mga aral sa nakaraan at magkaroon ng sapat na kaalaman para baguhin ang sarili. Sinabi ng Pangulo na bagamat dumaan sa matinding pagsubok ang bansa sa nakalipas na taon, mahalaga pa rin na magkaroon tayo ng sapat na lakas upang ito ay malampasan sa pamamagitan ng pagkakaisa. Magugunitang 6 na malalakas na bagyo ang dumaan sa bansa nitong 2024, kung saan daan-daan ang nasawi at bilyon-bilyong pisong halaga ng mga ari-arian ang nasira. 90% ng mga Pilipino ang naniniwalang may pag-asa ang pagpasok ng bagong taon sa halip na takot. Ito'y batay na rin sa isinagawang survey ng social weather stations mula December 12 hanggang 18, 2024. Ito'y mas mababa ng 6 points mula 96% noong 2023 at pinakamababa sa 89% noong 2009. Samantala, 10% naman ng mga Pilipino ang may takot o pangamba sa pagpasok ng 2025. Lumahok sa face-to-face survey ang 2,160 adults mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang magsasaka ang nakatanggap ng mga titulo ng lupa sa Zamboanga del Sur. Naghandog din ang pamahalaan ng ilang mga kagamitan pangsaka. Matapos ang ilang taon at dekadang paghihintay, natanggap na ng mga magsasakang Agrarian Reform Beneficiaries o ARB ang kanilang titulo ng lupa mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Malaki ang pasasalamat ng mahigit 2,000 ARBs mula sa probinsya ng Zamboanga del Sur sa natanggap na titulo ng lupa, certificates of condonation, mortgage releases at mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka. 30 katuig na ko nagpikat o karon pa yun nagawas ang title. Dako kay kong kalipay tungod sa atong programa sa gobyerno, sa atong presidente, na amo na gyud nga yuta. Gipasalamatan ako ang programa ni President Marcos nga din iyang giunag yun ang mga mag-uuma nga mga
Iba't iba ang mga ipinatupad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapaunlad pa ang ekonomiya ng bansa at mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. At hindi lang ang ugnayan ng pribadong sektor ang naging susi dito ng Pangulo, kundi maging ang pinaigting na relasyon sa ilang mga bansa na mahalaga din sa pagkamit ng isang bagong Pilipinas. Bawal ang mabagal. Isa yan sa prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bagay na patuloy na isinasakatuparan para makapaghatid ng mabilis at epesyenteng serbisyo sa publiko. Kaya ngayong taon, ilang hakbang ang ginawa ng Pangulo para palakasin ang sistema sa mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang na riyan ang pagsusulong ng digitalisasyon ng bawat ahensya ng gobyerno para maiwasan ang red tape. Hunyo nang ilabas ng palasyo ang Executive Order No. 61, ang kautosang pansamantalang nagsususpinde sa Results-Based Performance Management System at sa Performance-Based Incentive System. Layunin nito na bawasan ang mga labis na gawain at pasimplihin ang mga proseso ng compliance sa mga ahensya ng gobyerno. Target din nito na pag-ugnayin ang mga sistema para maisulong ang ease of doing business at public service. Agosto nang muling nanawagan ng Pangulo para sa reinvention ng birokrasya sa pamamagitan ng pagpapalakas sa Career Executive Service o CES. Binigyang diin niya ang pangangailangan ng etikal at mahusay na pamumuno sa gobyerno at bilang bahagi ng hakbang na ito, tinaas ang porsyento ng mga posisyon sa CES mula 44% patungong 50%. Layunin ng hakbang na ito na tiyakin ang katatagan at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno habang nagsisilbing daan para sa pagbuo at pagpapalawak ng mga susunod na henerasyon ng mga lider sa pampublikong sektor. Sa bisa naman ng Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028 na iprinisinta sa Pangulo ng Budget Department nitong Setyembre, matitiyak ang tamang paggamit at transparency ng mga pondo ng gobyerno upang mas mapabuti ang mga serbisyong pampubliko tulad ng tulong at aksyon sa panahon ng kalamidad, pampublikong kalusugan at mga serbisyong panlipunan at iba pa. Kasama rito ang pag-digitalize ng mga sistema ng pananalapi upang mapadali ang pamamahala ng pondo sa oras ng emergency at pagpapabuti ng transparency. Makailang ulit ding binigyang diin ng Pangulo ang suporta ng kanyang administrasyon sa pag-streamline sa iba pang proseso, gaya na lamang ng tax collection sa pamamagitan ng digitalization initiatives. Gain din ang mariing pagsuporta at pagpapatupad sa ease of doing business, gaya na lamang ng pagpapaikli ng proseso ng business permits at licenses, gain din ang panahon ng registration ng mga negosyo. Ang mga inisyatibang ito ay nagpapakita lamang ng pagsisikap ng administrasyon na pagbutihin ang operasyon ng gobyerno at paghahatid ng serbisyo habang binabawasan ang inefficiencies at pinapalakas ang accountability o pananagutan. Pero bukod sa pagpapabilis ng serbisyo, naging abala rin ang punong ehekutibo sa pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at ng iba't ibang mga bansa sa pamamagitan ng kanyang foreign trips. Gaya ng kanyang naging bilateral meeting kay Vietnam President Vo Van Tong noong Enero na nagbunga sa mas matatag na ugnayan ng dalawang bansa. Nagpaabot din ng interes ang Vingroup Company na mag-expand ng kanilang negosyo sa bansa matapos ang pakikipagpulong sa Pangulo. Muli namang binigyang diin ng punong ehekutibo ang kahandaan ng Pilipinas na pagtibayin pa ang relasyon sa Australia nang dumalo ito sa parliament ng bansa na kauna-unahan sa kasaysayan para sa isang Philippine president. Napag-usapan naman sa kanyang bilateral meeting kasama si Governor General David Hurley ang diplomatic relations, economic partnership at cultural exchanges. Naging mabunga rin ang pagbisita ng Pangulo sa Central Europe. Sa Germany, napag-usapan nila ni Chancellor Olaf Scholz ang rule of law at pagsulong sa rules-based international order kaugnay ng usapin ng teritoryo. Natalakay din nila ang kooperasyon lalo na sa kapayapaan, depensa, kalakalan at pamumuhunan. Nakipagpulong din doon ang Pangulo sa iba't ibang kumpanya gaya ng Lufthansa Technik Philippines at Siemens Company. Sa Czech Republic, umabot sa $4 billion ang investment pledges na naiuwi ng Pangulo mula sa kanyang mga pulong sa business leaders doon. Napirmahan din ang iba't ibang agreement gaya ng Joint Declaration of Intent on Strengthening Cooperation in the Maritime Sector sa pagitan ng transportation agencies ng Pilipinas at Germany, cooperation program sa pagitan ng TESDA at German Federal Institute for Vocational Education and Training, at ang Joint Communique on the Establishment of Labor Consultations Mechanism sa pagitan naman ng Pilipinas at Czech labor agencies. Sa Washington, D.C., dumalo ang Pangulo sa kauna-unahang trilateral US-Japan-Philippine Leaders Summit sa White House para mapatatag pa ang ugnayan at relasyon sa naturang mga bansa.
Dito binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng naturang aktibidad kung saan mas lumalim ang partnership ng tatlong bansa para sa anyay mapayapa, matatag at masaganang Indo-Pacific. Naging mabunga rin ang pagbisita ng Pangulo sa Brunei Darussalam kung saan tatlong Memorandum of Understanding at isang Letter of Intent ang napirmahan na nakatuon sa tourism cooperation, maritime activities, recognition of Filipino seafarers at agricultural cooperation. Habang sa Singapore, nakipagpulong ang Pangulo kina Singaporean President Tharman Shanmugaratnam at Prime Minister Lawrence Wong para pag-usapan naman ang ilang usaping kapwa pakikinabangan ng dalawang bansa. Habang naging malinaw at mariin naman ang naging pahayag ng Pangulo sa IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore na hindi isusuko ng Pilipinas ang nikatiting na bahagi ng teritoryo nito. Dumalo rin ang punong ehekutibo sa 44th and 45th Association of Southeast Asian Nations Summits and Related Summits sa Lao PDR kung saan iba't ibang serya ng bilateral meetings din ang kanyang dinaluhan. At kamakailan nang magtungo rin siya sa United Arab Emirates kung saan nakapulong niya sina UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at UAE Vice President and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Bagaman mabilis lamang ang working visit na ito ng Pangulo ay inilarawan niya ito bilang produktibo matapos maitatag ang ilang bilateral agreements sa sektor ng energy transition, legal cooperation, artificial intelligence at digital economy. Bukod sa pagsusuot ng kanyang salesman hat para makapanghikayat ng investors mula sa kanyang mga biyahe abroad, kasama rin sa isinusulong ng Pangulo sa kanyang mga pulong sa iba't ibang world leaders ang pagtiyak sa kapakanan at kaligtasan ng mga OFW. Ngayon mga DDS, sabihin nyo sa amin, wala bang ginawang maganda si PBBM? Wala ba siyang nagawang magandang hakbang para sa Pilipinas? Wala para sa inyo kasi mga bulag kayo eh. Mga ototo kasi kayo eh. At saka naniwala kayo dun sa mga fake news na lagi pong ipinapalabas po ng kabilang kampong mga vlogger ninyo, mga gonggong. At saka ang kanilang ginagawa doon mga kabayan, alam nyo po, para lang po bulagin ang taong bayan. Pero dito, klarong-klaro ang mga ginagawa pong hakbang, mga polisiya, mga proyekto na kung saan nakakatulong talaga po sa bansa natin. Lahat ginawa po ni PBBM para po mapaangat pa ang ating ekonomiya sa Pilipinas, mga kabayan. Ang nakalungkot kasi dito, hindi kasi yan nakikita po ng mga DDS o ng mga bago nilang mga nabulag, mga kabayan. Meron bang bagong nabulag? Mukhang wala na yata eh. So dito rin po sa plano ng mga DDS, mga kabayan, specifically, ito pong si Kapitan Gago. Anong balita tungkol sa kanya, Sir Ivan? Di ba naalala natin, may target kasi itong grupo nila ni Kapitan Dado na before po darating yung bagong taon, makakabayan, mapapatalsik na ho nila sa pesto itong si PBBM. Pero hindi yan nangyari, makakabayan. Ngayon, meron pong bagong lumabas po ng information na pinapatapos lang daw nila yung bagong taon, mag-aaklasan na sila, makakabayan, kundi aatake rin po sila sa palasyo. May nakita ako na video, ang vlog po ni Kapitan Gago kagabi, makakabayan. Ito, napaka-seryoso nito. At saka ako po nanawagan sa taga-PSG, ako po nanawagan po sa taga-PCO na sana po seryosohin natin ito mga sinasabi po ni Kapitan Gago. Kasi hindi rin po maganda, aside po doon sa ipinakita ko sa inyo na nagplano sila, makakabayan during po sa meeting, yung nag-leak po na video na sila po ay nag-aaklasan, tsaka nanawagan po sila dito sa mga kasama nila po ng mga military or dun po sa mga active militaries na may plano silang mag-aaklasan, papatapusin lang daw muna nila yung bagong taon, makakabayan. Kagabi, meron siyang vlog. Ang plano nila na meron na daw nag-deliver po ng mortar, makakabayan. Alam ba natin yung mortar? Yung pangbomba, makakabayan. So, meron silang kasamahan na plano ditong bubombahin yung Malacanang, makakabayan. Ito napakaklaro. Mismo na po sinabi ni Kapitan Gago, makakabayan, na may plano talagang bubombahin yung Malacanang. At kaninong grupo yon? Grupo ni Kapitan Gago. For more details, let's watch this. Gagamitin mo yung PSG. You arm yourselves, ha? PSG, you defend the president, ha? You defend the president. Pagka lumusob ang tao dyan sa Malacanang, wala akong magagawa dyan. Hindi ko mapipigil yan sa galit ng tao eh. Wala namang plano na lusobin yung Malacanang, kaya nga lang, madami nang gagatong eh. No? Dami nang gagatong eh. May nagtawid pa ng may nagtawid pa ng mortar. Mula Mindanao, may nagtawid pa ng mortar.
bobombayin daw yung Malacanang. Sabi ko, wag. Wag niyong bombayin. Baka may masakta na tao. Wag ganon. No? Hayaan niyo yung PSG dyan, ang dumiskarte. O, kaming mga galing sa Armed Forces, alam naman namin yan. Hayaan yung dumiskarte yung PSG tsaka mga PNP. Wag niyo nang bombayin yung Malacanang. Hayaan niyo na gawin nila yung gusto nilang gawin. Whether kumampi sila sa taong bayan o kumampi sila kay BBM, ade magkaalaman tayo. Yun, di ba? Itong diskarte ni Kapitan Gago mga kabayan, alam mo natin, yan po ay pananakot. Yan po ay pananakot po sa mga nakarinig sa kanya, mga inuuto niya po ng mga followers ng mga kabayan. Yan po ay pananakot. At para rin po lalabas dito ay napakagaling po ni Kapitan Gago. Napakakisig, napakatapang, at saka ngayon binabangga na si BBM, binabangga niya yung mga PSG, binabangga niya yung mga military, at walang takot mga kabayan. Yan kasi ang kalalabasan dito. Pero alam ho natin, itong diskarte ni Kapitan Gago, yan lang po ay pananakot mga kabayan. Pero kahit yan po ay pananakot, sana siya po ay iimbestigahan. Siya po ay aaksyonan mga kabayan ng gobyerno natin. Kasi hindi po maganda ang kanyang mga sinasabi dito. Even though na pinapaikot lang niya, ang kanyang mga followers dito, ginawa niyang uto-uto mga kabayan, ginawa niyang gonggong, tanga, pero ito dapat ay iimbestigahan. Ito ay dapat po ay siseryosohin mga kabayan ng gobyerno natin. Ako po ay nanawagan, PCO, PSG, mga kababayan natin po na mga nandyan po sa gobyerno natin, sa Malacanang, malapit po kay PBM, na sana po at atin po itong aaksyonan, atin po itong iimbestigahan. Kasi hindi maganda na talaga ang ginawa po ni Kapitan Gago noon pa man mga kabayan. This is a form of sedition. Ito po talaga po ay pag-aaklas mga kabayan. At saka may plano sila dito pong mag-aaklas na bubumbahin daw nila yung Malacanang. Okay? Diba? Ano bang masasabi natin dito sa sinasabi po ni Kapitan Gago mga kabayan? Please comment sa baba. Babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, kasama rin po natin si Merna Borromeo, Aida Lopez Insuat, Edward Guillermo. Nandiyan rin po si Abo Juan Marco Dicin, Haitso Gorgonia Angala, Mera Grace Secretaria, Miranda Kinet, Haitso Maricres Hernandez from North Carolina, USA, Haitso Mercy Calatrava, Agida Kunanan. I-shoutout natin si Anjang Aison, Bioli Benaventura, Ray Batak, JRN, Elina Cao, Haitso Apple Nash, Boboy Elmido Costenza Dugyo, Haitso Giselda Langbat, Marina Coloma. I-shoutout natin si Jaime Ignacio, Elsa Sabuco Jeronimo Singgian, Caroline Campos, Nonske Pasamonte, Raquel Vicacho, nandiyan po si Percy Shalana, Elizabeth Locero, Alicia Leak, Elsa Hoffman, Mayria Soriano, Bongyu, and Haitsu Annabel Hoson from Japan. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. O Panginoon, salamat sa kaloob na buhay na nagpapahintulot sa akin at sa aking pamilya na makita ang isa pang magandang araw. Ngayong araw, Panginoon, binubuksan namin ang aming tahanan sa iyo at hinihiling namin na magdala ka ng kagalingan, mga pagpapala at mga himala sa pagdating mo sa aming buhay. Idindalangan ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.